Dahil nga po mga idol, napatunayan na ni Anthony Edwards ang kanyang sinabi ng nagdaang araw na siya ang number 1 option sa Team USA matapos ang kanyang magandang performance laban sa Team Canada, mas lalo lamang nga itong umingay ngayon sa media. Ayon nga po dito, wala na nga daw dapat pang kumwestiyon sa kanyang kakayahan at role since kung pagbabasihan nga daw natin ang kanyang naging laro, siya nga daw talaga ang MVP. At kung hindi pa nga kumbinsido sa kanya ang mga fans at analyst, papatunayan muli niya sa mga susunod na laro. Well, para nga sa inyong kaalaman, meron pa nga pong ilang mga natitirang exhibition game ang Team USA bago sila sumabak sa Paris Olympics at wala pa rin naman silang nabubuong official na starting lineup. Kaya kung sakali man nga pong maging maganda muli ang kanyang ipapakitang laro dito, hindi malabo na ilagay siya ni Coach Steve Kerr sa starting 5. At yan ang dapat nating pakaabangan kay Anthony Edwards. Samantala, katulad nga po mga idol ng naibalita ko sa inyo, nagkaroon nga muli ang Los Angeles Lakers at ang Portland Trail Blazers ng renegotiation sa kanilang ginagawang trade talks kay Jeremy Grant. Sa katunayan, nakasentro nga ang trade offer ng Lakers kay Rui Hachimura. Ngunit, ayon nga sa inilabas na balita ngayon ng isang insider na si Sam Amico, hindi lang naman players ang hiling na makuha ng Portland Trail Blazers bilang kapalit ni Jeremy Grant, bagkus mas gusto rin naman nga nitong makasungkit ng 2 hanggang 3 future first round pick. Subalit dyan pa lang magkakaroon ng malaking problema si Rob Pelinka at ang Lakers dahil mismong sila na ang nagsabi na hindi sila willing magbigay ng ilan sa kanilang mga first round picks. Bagamat man gusto ng Lakers na makakuha ng malaking pangalan sa market, ayaw rin naman nga nilang isakripisyo ang kanilang future. At dito pa lang malabo na talaga ang tsansa ni Rob Pelinka na makuha si Jeremy Grant since hindi rin naman papayag ang Blazers na ibigay ito sa ibang team nang wala silang nakukuhang future first round pick. Kaya mukha nga talo na naman dito ang Lakers gaya ng nangyari sa kanila ng mga nagdaang araw. Sa kabilang banda naman, question nga agad ng napakaraming mga fans ang hindi pagkakasali ng Finals MVP na si Jaylen Brown sa 12-man lineup na binuo ng Team USA. Yes mga idol, mas pinaboran pa rin ng national team si Derrick White bilang kapalit ni Kawhi Leonard kaysa kay Jaylen Brown. At ayon sa ibinulgar na balita, isa nga sa mga rason bakit hindi nakasama si Jaylen Brown ay dahil mismo sa naging desisyon ni Jason Tatum. Bagamat man gusto ni Brown maglaro sa Olympics, mas mabuti nga daw kung isa sa 2 superstar ng Celtics ang magkakaroon ng sapat na pahinga ngayong off-season upang sa ganon hindi sila madihado ng husto next season pagdepensa nila ng kampyonato. Meron na rin naman ng 2 representative ngayon ng Celtics sa Team USA kaya hindi na rin naman sila kailangan pang magpadala ng isa pang superstar. Sa ngayon, kaka-opera pa lamang ng nadaling bente ni Kristaps Porzingis na siyang rason bakit posibleng hindi siya agad makapaglaro next season. Syempre, kailangan nga nilang siguraduhin na maayos ang kalagayan ng iba nilang mahalagang malalaro kung gusto nilang mag back-to-back championship. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.